Yan. Meron. Ayan, oh. Pero tignan lang natin. Buhay pa naman siguro to. Ano. Tegi bells na mga kabokals. Hindi, yung iba mahina lang. Ito katulad tayo, mahina. Mahina lang yung iba mga kabokals. Kaya alam muna natin sila. Yan. Pero marami naman buhay. Yun, isa lang yung ano. Ito isa lang to parang ito. Pero hindi gumagalaw yung ano eh. Parang gumagalaw pa yung kanyang ano eh. Buhay balat? Oo, malaki na rin pala. Oo nga eh. Nandun na sir. Yan. Sandali mo lang kinuha ano? Sandali mo lang binahe. Akala mo, sir, na 7 ako dito. Ano mga ilang minuto? Basta pa sir, pagpatay lang naman yung tubig niya. Mga 15 minutes siguro no? O pwede na yun sir. Tapos, matik sir, aerator Aerator Sige, thank you. Ayan mga kabokals, yung ulang natin. Ayan, idali na kagad natin baka ano, mamatay pa. Ayan mga kabokals. Doon sila. I-acclimatize daw muna. Acclimatize daw muna. Bababag muna mga 15 minutes. Nakapawala. Lakas yun, no? Yan ang pararaming mo dito. Dito. Lumalaki lang ano. Paano ba yung itlog yan? Diyan natin sa may mga babies. Medyo ano yan kasi nag-iipin sa bracket. So yung medyo makalat. Yung nagsasalubog na ilog sa kadagat. So pag nag-breed ako niyan, gagawa tayo ng separate tank yung ganito. May ano yun. Yan mga kabokals. I-acclimatize lang muna natin sila. Mga ano, between 15 minutes. Okay naman eh, oh. Naman natin. So far ano, hindi niyo makita. Pero sa aking pagtatala, base sa aking nakita ng mga mata ko. Okay naman, pero syempre hindi maiwasan meron yung mortality mga kabokals. Pero sa tingin ko marami naman buhay din. Saka saglit lang binahe ng rider, isang oras lang. Sabi ko na malapit tayong kalumpit eh. Malapit lang yun. Yan mga kabokals. Ito na. So ito, pag naging successful itong 100 pieces natin mga kabokals, tutuloy-tuloy na natin ito. Tutuloy-tuloy na natin. Pero ano naman ako, very positive ako, very confident ako mga kabokals na magsusurvive sila sa ganyan kasi itong ating sistema nga na aquaponics, ayan o, aquaponics tayo, di ba? Sa mga nakasubaybay sa akin, meron tayong aquaponics dun sa labas, pabalik-balik lang yung tubig niyan, pabalik-balik lang yan, hinihigop na motor natin dito, ayun o. Meron tayong submersible pump dito, tapos ibinabalik dito. Pero yung tubig na yan, nagdaan na po sa ano natin yan, sa biofilter natin yan, at saka sa aquaponics natin, yun nga, patulahan po yung mangyayari dun sa labas. Ito po yung ating mga patola na nakapunla. Patulahan po yan yung pagdadaanan yan. So pagbalik dito, less ammonia na. Possible nga na wala ng ammonia kasi meron po tayong biofilter and then meron pa tayong mga nakatanim na patola sa aquaponics. So parang ano, parang ginagaya natin yung, di ba sa ilog, flowing kasi ang ilog kaya nag-ano sila doon. Doon sila dumadami talaga, flowing. Parang ganun din po yan. Gumagalaw din po yung ano, tubig natin yan kahit wala silang bubbles na aeration. Yan po kasi aeration na yan. Yung bagsak ng tubig na yan, aeration na yan. Pinapagalaw niya na yung tubig. Pinapagalaw niya na kahit dito walang movement pero may movement po sa ilalim yan. May movement sa ilalim yan. Kasi ito sumisip-sip ito eh. Sumisip-sip yan. Merong movement po yan. Yun lang naman po ang kailangan ng aeration. Dapat may movement yung tubig para magkaroon ng aeration. Ayan. So mamaya mga kabokals,
tignan natin kung ilan ba patay, and then i-reveal ko yung contact information ng ating pinagkunan. Para dun po sa mga interesado rin na kumuha, ayan, mako-contact niyo po siya. So far maganda po yung kanyang handling. Ito medical oxygen po ang ginamit diyan. Medical oxygen. Ayan. Balikan natin siya mamaya-maya konti. Kaya mga kabokal, release na natin. Release na natin. Hindi natin makakita kung may tegi bells. Ayan o. Kanya ba mga kabokal? Doon. Yun o, mga talong-talong o. Good. May lumulutang ba? Mamaya makakita na kung may lumulutang. Yan. Meron. Ayan, oh. Pero tignan lang natin. Buhay pa naman siguro to. Tegi bells na mga kabokals. Yung iba mahina lang. Ito katulad tayo, mahina. Mahina lang yung iba mga kabokals. Ialam muna natin sila. Yan, pero marami naman buhay. Yun, isa lang yung ito isa lang to parang ito. Pero hindi gumagalaw yung parang gumagalaw pa yung kanyang balbas ba? Yan, alam muna natin. Yan. Dito natin sila ini-release. Malapit sa ating waterfalls para irritated yung tubig. Ayan. Yun malalakas naman yung karamihan, malalakas naman karamihan. So far yun lang, yun na yung yun yun lang isa na yun ang nakita kong tegi bells talaga. Pero all the rest okay naman. Ito. Ayun, gumagalaw sila Nagpupulasan buhay pa, buhay. Yun lang, isa na yun. Yan. Yung iba na, ayun nagliliwaliw na yung iba mga kabukas. Ayun, layo na narating ng iba ayun andun na nagliliwaliw na So far naman pantay naman yung kanilang langoy pantay. Kasi sandali lang yung biyahe nila mga kabukas, ang oras nga lang. Kaya yun din yung kagandahan ng malapit yung ating source. So isa lang yung yan. Yan, kakainin nila yan. Yung mga feeds na natatapon ng ating manok, kakainin nila yan. Ayan nahihinginain na nga itong isa. Ayun nahihinginain na isa nagtago na ginamit na agad yung kanyang hiding place yun din ayan. May maliliit din talaga. Parang 1 inch lang to Parang 1 inch lang yun. Pero iba malalaki naman talaga. Yung iba talagang 3 inches yung iba. Yan.
Mamaya mga kabokals at sasalubungin ko lang muna yung kubo. Andyan na raw yung kubo. Nandun sa taas, waiting na sila. Yan siya, dyan nga po natin ilalagay ating kubo. Kaya nilinis natin kahapon. And ayan, inangat-angat ko na yung ating mga wire. Yan, sasalubungin na natin mga kabokals. Pero separate vlog na po yung sa kubo. Dito muna tayo mamaya. Babalikan natin ito mamaya mga kabokals. Ito mukhang kailangan ko na maghanda ng ano. Maghanda ng mantika. Ng butter, saka ng ano ba ito? Bawang. Buttered shrimp. Wala. Tege bells mga kabokals. Ay hindi, pumantay siya mga kabokals oh. Pumantay siya. Maaring buhay. Maaring buhay to. Pumantay oh. Oh, nakaano na siya oh. Kanina nakatihaya eh. Ayun, pumantay na. Sana naman buhay. Ayan, balikan natin mamaya. Ayan mga kabokals, time check. Alas 12 pasado. Let's see the look. Ay, ang gagaling. Nagka-hiding na sila mga kabokals. Ayun na sila oh. Buhay na buhay, ang lalakas. Ayan. Ayan oh. Mayroon na itong claw. May claw na ito. Dito sila nagtutumpukan. Ayan, dami dito oh. Ayan. Dito sila nagtutumpukan mga kabokals. Ano? Konting-konti pala yung 100 mga kabokals. Yung iba nasa loob na. Ayun, ito. Ayan. Yung iba nasa hiding na. Dito. Ayan. Basta magilid-gilid sila. Hindi sila lumalayo dito sa area kung saan natin sila binagsak. Andito lang sila nagtutumpok-tumpok. Pero ano yan, mag-explore din yan habang tatagal sila dyan. Pero konti pala yung 100 mga kabokals. Konting-konti. So sa tingin ko, itong fish pan natin na ito, kaya 500 siguro mga kabokals. Kaya 500. Magdadagdag pa tayo. Pero ito, syempre tignan muna natin to kung paano sila magre-respond. Kasi ito meron tayo isang mortality. Ito yung kanina, talagang tege bells mga kabokals. Hindi na talaga siya na-revive. Hindi na siya na-revive. Ayan. Yung ating ulang. Pero laki na oh. Oh. Nakita nyo? Nakita nyo yung gano'n siya kalaki mga kabokals. Oh. Ito nyo ba? Ito siguro nasa 3 inches. More or less. 3 inches. So, di ba yung 20 pesos, pwede na. O, kesa bibili ka ng post larvae na napakaliliit. Parang ano, parang sabaw ng buko. Post larvae ba tawag doon? Oh, parang post larvae yata. Napakaliliit. Ito, mas maganda yung ganito. Buhay na talaga to. Pero siya namatay. Hindi, sa biyahe yan kanina. Sa biyahe namatay yan. Kasi mga kasama niya, okay naman. So, siya lang ang casualty mga kabokal. So, very good pa rin. Yan, very good si sir. Kasi, out of 100 pieces, isa lang ang nategi bells. Isa lang ang nategi bells. So, ito ngayon, ay lalohokan ko ng butter at ng bawang. Buttered garlic. Ayan. Yan ka muna. Mamaya ka sa akin. Ipiprito kita. Ayan, mga kabokals. 500. Ano to, pag nakabuelo ko, kasi wala nang budget eh. Ito nga, yung ating kubo, kadi-deliver lang din kanina. So, di ba? And nagpapagawa pa tayo ng ating CR. Ayun, meron tayong ano doon. Meron na nakahiga si mother. So, at least nakapag-umpisa tayo kahit 100 piraso mga kabokals. Pero, ito nga, pag magiging okay sila rito, magdadagdag pa ako hanggang 500 mga kabokals. Kakargahan natin ito hanggang 500. Kaya 500 yan. Kasi ito, konting-konti oh. 100 pieces oh. Ito lang sila oh. Binilang naman siguro. 100 pieces naman siguro talaga yan. Hindi, okay naman yun sir. Ano naman yun eh. Matagal niya ng negosyo to eh. So, ayan. Siyempre, hindi ko na rin nabilang kasi nagmamadali ako kanina. Pero,
Ah, okay naman. Pero yun nga, magdadagdag pa tayo mga kabokals. Magdadagdag pa tayo. 20 pesos ang isa. Yung ganun lang din ang bibili natin. Yung 2 to 3 inches na ganyan. Na 20 pesos ang isa. Ayan, time check mga kabokals. Alas 5 ng hapon. Tignan natin sila. Buhay pa ba? Ayan. So far, so good. Nagano na mga kabokals. Nagliliwalip na sila. Oh. Kasi kanina, dito sila nakakonsentrate kanina eh. Dito oh. O ngayon wala ka na makikita kasi ayun, nagliliwaliw na. Ayun na sila. Ano iba? Sabi natin. Nagliliwaliw na. Come on, wherever you are. Ayun. Oh, dito iba. Tatabi ng motor. Kaya nagliliwaliw na. Ito na. Ayun oh. Tingin ko kumakain ng kitikiti. Tingin ko kumakain ng kitikiti kasi ayun oh, umaangat siya oh. Tapos parang ginadagit niya. Nature Nature mga kabukal ha. Kaya lang, siguro kailangan natin maglagay ng ano mga kabukals, kahit 100 pieces lang na fingerlings ng tilapia para makontrol natin yung kitikiti. Dami kitikiti oh. Para makontrol natin. Pwede naman kasi yun eh, pwede silang samaan ng tilapia eh. Pero ano lang, 100 pieces nga lang. Tapos yung pang-ulam-ulam na natin yung tilapia, ano yun. Ayan oh, yun sila oh. So buhay na mga kabokals. So nakita nyo, layo na nila. Andun yung ating ano, andun yung ating bagsakan ng tubig. Oh. Doon sila kanina nakakonsentrate. Ngayon, nandito na, nagliliwalog na. Ayun, oh, ayun. Ayan, pupunta sa kabila. So ito yung isa. Oh, laki oh, laki nito oh. Oh, laki nito mga kabokals oh. Parang ano to ah. Parang higit pa sa 3 inches to mga kabokals oh. Ito po may maliliit. Ayun. May maliliit na kasama talaga mga kabukals. Ito parang 1 inch lang to ah. Parang 1 inch lang. Ito na iba. Ikutan nga natin mga kabukals. Ano sa ano eh. Nagkalat na sila eh. Kalat na. Ito ba? Ayun, meron dito. Ayan oh. Ayan. Kalat na. Nasaan pa yung iba? Yung iba siguro nasa nasa loob ng hiding. Yung PVC. Dito kanina tinignan ko marami dito eh. Ito. Ayun. Ayun, nandito sila. Mga kabokals, ayan. Ayan, nagtutumpukan pala dito sa kabila. Ayan. Yun. Dito pala kayo mga kulapo ha. Oh, mga kulapo kayo ha. Dito kayo ha. Ang bibilis. Ang bibilis pumitik. Pitikers. Pitikers sila, pitikers. Pumipitik-pitik. Dito nag-concentrate. Lumipat sila ng concentration ground. Kanina nandun eh. Ayan oh. Kita nyo ba? Sorry, hindi nyo nakikita. Ayan. Ito, laki na rin ito. Ayan. Tingin ko kinakain din yung kitikiti. Kaya lang hindi nila siguro kayang kontrolin niya kung sila. It's either ano kaya to? Either tilapia. Ayan doon sa mga nag-uulang po. Yung comment lang po kayo kung itong ulang ba kumakain ba ng kitikiti. Natural lang din, kaya lang kasi base sa mga napapanood ko na documentary, kumakain din sila ng mga insects sa yung katulad yan, yung mga organism sa tubig, yung katulad ng mga siguro kitikiti kinakain din. Kaya lang hindi sila ganun ka aggressive kasi bottom feeder nga sila eh. Ayan. Dami dito. Huwag lang malaglag yung cellphone ko. Nag-iisa to eh ha.
Pag nawala to, wala na. Hanggang si Kalbo. Ayan. Mas maliwanag kaya pag parang... Ayun. Para mas maganda walang ilaw. Ay, hindi. Kailangan may ilaw. Kailangan may ilaw para mas di makita. So far, so good mga kabokals. Yung isa lang kanina ang nadisgrasya. Isa lang ang mortality natin. And sa akin, wala naman ako nakikita na ano. Kumakain, no? Kumakain, no? Kita niyo ba? Gumagalaw yung mga ano niya, yung mga kamay niya. Nagsusubo siya ba? Nagsusubo siya. So far so good mga kabokal. So naka-survive sila na maghapon kasi nga dumating to kanina mag-aalas 8 or mga 7:30 ganun. And ngayon ay alas 5 ng hapon na, and eto nga nagliliwaliw na sila, lumalayo na sila, oh, yun, oh. Kumakalat na sila. So dami na ito. So ito mga kabokals, yun nga, tingnan natin siguro mga 1 week. Pag okay sa alright, pag may extra tayong money, makadagdag tayo. Dagdag na lang muna siguro tayo. Yan baka ano, pagka marami sila, maubos na nila yung mga kitikiti na yan. Kasi parang mas maganda kasi puro ulang nga lang, puro ulang lang talaga. Pero yun nga, kung hindi nila makokontrol yung ano, yung kitikiti, no choice tayo kundi maglagay din tayo ng tilapia. 100 lang, 100 pieces lang para makontrol lang yung ano, yung kitikiti. Pero titignan natin kung kaya nila. Kung kaya ba nila, di okay na, sila na lang. Hindi na tayo maglalagay ng tilapia. Yan. Pasilip muna sa ano, progress ng ating CR. Ayan na mga kabokals. Dipader ng ating CR. Dating patsi-patsingyero, ngayon ay ano na, Tihala blocks na. Ayan mga kabokals. Ang ating CR. Ito yung secondary drum, ayun yung primary drum. Mas may tubo yan. May tubo drain yan. Flooring na sila Kuya Greg bukas, magpo-flooring sila. So yan. Bago sila mag-flooring, si-set up muna yung tubo papunta rito. Pak. Ayan. Tapos magpapalagay tayo ng shower, jacuzzi, bathtub. Akala mo laki, no? Hindi mga kabokals, at least maayos-ayos na siya po. Hindi na po yung katulad dati na talagang nagkamali ka ng galaw, hiwa ang likod mo. Kasi puro yero. Ayan. Mga kabokals, time check, alas 7 ng gabi. Tingnan natin sila. Sabi nila mas active daw ang ulang pagkagabi. Kita nyo ba mga kabokals? Nagpupumpukan na naman dito. Yung iba layas na. Malayo na nararating. Yung iba, ayan. Very good yung ano, yung nakuha natin. Isa lang ang tege bells. Yung kanina nga. Ano po yung tege bells yung kanina. Nakita ko. So far, okay naman. Ayan. Yung laki na nito, oh. Laki na. Ayan. Natin dito. So, kaya rito. Yun, meron dito. Yun. Diba? Tago. Ayun. Ayun, oh. Ayan. Sa ibabaw pa isa. Dito. Ayan. Ang liit. Kakainin kaya nila itong ano? Ito mga kitikiti na ito mga kabokals. Ayan, doon sa mga nag-uulang na dyan, no? Pa-comment lang po kung ito bang ulang kakainin nila ito mga kitikiti. Kasi kung hindi, kailangan natin maglagay ng tilapia kahit 100 piraso lang pang manage ng kitikiti. Ayan, oh. Pero parang ano parang ano, bilis, oh. Active sila pagkagabi. Pero kaya rito, ayun, oh. Kumakain mga kabokals. Ayun, no? Nakita nyo ba? Umibabaw siya. Tapos, ano, may hinaklab siya. Umiibabaw. Kumakain din siguro mga kabokals. Umibabaw siya, tapos parang may kinuha siya,
Ayun. Yan. Balat na sila. Oh, layas na yung iba. Ayan ito, oh. Ayun. Yan. Iba, hindi makita malilit eh. Dumating sila alas 7 pasado, alas 8, mga 7:30, ganon. Dumating sila. So ngayon ay alas 7 ng gabi pasado, 7:15 yata. So far, yung isa lang ang nakita kong Tege Bells. Wala akong nakakita ng Tege Bells ngayon. Yan. So far, okay naman. Kulang na kulang mga kabukals. Kulang na kulang yung ano, yung sandal. Konting-konti pala. Ito siguro ang ating concrete fish pan eh. Siguro kaya nito mga 500 mahigit. Ayan, yung isa nasa loob oh. Nasa loob yung isa oh. Ayan. Mga 500 mahigit siguro. Kaya rito mga kabukals na ulang. Siguro kung marami tayong ulang, makokontrol nila yung mga kiti-kiti. Kasi nakita ko ng isa humahaklab sa ibabaw eh. Ibig sabihin, nanguhuli ng kiti-kiti. Kumakain din sila ng kiti-kiti. Boy na mga kabukals oh. Ayan ba naman eh alanganin pa tayo eh. Maghapon na po yan dito. Maghapon na yan. So okay na yan mga kabukals. Yan yun nga, kukontrolin natin ang ipot na manok. So ito yung mga sisiyo natin. Ayan po. Yan lang po yan lang po ang laman. Kung makita nyo mga kabukals, marami tayong kulungan. Pero hindi natin gagamitin lahat yan. Naka-standby lang yan. Ito nga pong area na to. Kaya may mga kulungan tayo kasi for the purpose of breeding, ito mga sisiyo na to. Ito kasi ayaw ko pa ibenta. Kasi gusto ko muna silang subukan as layers. And then yung mga susunod sa kanila, pagka nakakuha na tayo ng mga pamalit na layers, yun na po yung mga ibebenta natin. So benta na tayo ng benta. Benta na ng benta. So yung manok natin dito, hindi po dadami. Kasi magbebenta po tayo as early as 1 day old up to 1 month old. And then kung hindi pa rin sila mabili, i-grow out natin ng hanggang 4 months old. Yun. Para hindi talaga sila mag-stay na matagal dito sa ating fish pan, para hindi pumapulit ang ating tubig. Ayan. And then meron nga po tayong aquaponics. Ayan aquaponics po yan sa mga bagong channel ko. Backdate lang po kayo, nanggagaling po yan sa ating aquaponics sa labas. Meron po tayong biofilter and then meron po tayong PVC pipe na para sa aquaponics. Pero wala pang gulay kasi ito pala yung ating mga patola. Nakapunla pala yung ating mga patola. Yan. Pagka ito po ay tumubo na, lalagyan natin yan sa ating aquaponics. So ayan mga kabukals, looking good yung ating mga ulang. Looking good. 12 hours na po sila sa atin and okay naman sila. Isa lang po yung na Tege Bells. Sa biyahe po yun. Sa biyahe na Tege Bells yun kasi kanina diba, patay ka agad eh. Kaog ka agad eh. Akala ko marirevive, hindi na na-revive. Yan. Yan po. Ginabi na tayo kasi yung kubo dumating din kanina. Ang dami ko pa rin inayos. And then gusto ko rin ipakita sa inyo ng gabi. Para at least matagal-tagal na po sila nandito. Mapakita ko na okay pa rin sila. 12 hours na sa atin, okay pa rin sila. Ayan. So ito mga kabukals, bagong venture, ulang grow out hindi pa tayo sa breeding kasi nga ako lang po mahirap i-breed yan. Kailangan mo ng brackish water para sila makapag-breed. Ngayon, for now, sa grow out lang muna tayo mga kabukals. Paaralin natin, sasanayin natin sarili natin na mag-alaga ng ulang. And then eventually, pagka okay na tayo mag-alaga ng ulang, napapalaki na natin sila ng 4 na piraso sa 1 kilo. Dagdag lang tayo, bibili pa tayo ng mga bagong similya. And then yun nga, kay Sir Jeff kasi, pwede po tayo magbagsak sa kanya ng mga grow out natin. Per kilo naman ang kuha niya. So parang magandang business mga kabukals kasi bibili natin sa kanya. Ito nga, ayun nga pala.
20 pesos per piece po ito, 2 to 3 inches, 20 pesos per piece. So 100 pieces po itong ating kinuha, 2,000 pesos po yon, plus shipping fee na 500. So 2,500 po yung ating nagastos dito sa ating paunang ulang. Ngayon, sabi ko nga, pagka kung magiging successful po yung ating pag-grow out, magdadagdag pa tayo. Sabi ko, itong tangke na to, sa tingin ko, kaya niya mag-hold ng 500 mga kabukas. Kayang-kaya sa 500. And pagka talagang nagamay na natin, naging maganda po yung ating production, pwede pa tayo magpagawa ng mga additional concrete tanks para po sa ngayon nga, kasi grow out po ang pinakamadali kasi nga medyo complicated po yung breeding. Medyo complicated po, pero aaralin din po natin yung breeding kapag nagamay na natin yung grow out. Aaralin din po natin yung breeding and baka po pasukin din po natin yung breeding. So for now, ito nga grow out, paunti-unti mga kabukas, hindi naman natin kailangan ng tonne-tonneladang production. Makapagbenta tayo ng let's say mga 40 kilos. O ito mga 100 pieces na to. Let's say mapalabas natin mga 20 to 30 kilos, 'di ba? Mga ganon. Pero ito, syempre, pang konsumo lang muna natin kasi ito kulang pa sa akin to. Paborito kong hipon mga kabukals, kulang pa sa akin yan. Yan. So yun mga kabukals, ito, passion. Andyan yung passion. Andyan yung love mo sa gagawin mo. And then yun nga, yung 3 elements. Meron tayong source, may market, and may facilities tayo na naipilit natin kahit sagad na sa budget. Alam ko mga kabukals, ang ulang magiging isa po sa asset. Magiging isa po sa asset ng ating mini farm. So abangan nyo po mga kabukals, isasama ko kayo sa aking journey sa ating ulang grow out business for now, and eventually magbe-breed po tayo. Ngayon, alam ko yung iba dyan na curious and baka interesado rin po mag-alaga ng ulang. So ito po, ang ating source ng ulang natin na 2 to 3 inches kay Sir Jeff Christian Ramos from Kalumpit, Bulacan. Naka-flash po sa screen yung kanyang Facebook page. So message lang po kayo sa kanya at marami po siya mga ulang doon. Siya po ay ulang collector. Pag sinabing ulang collector, hindi po siya talaga nagbi-breed. Marami pong hunters kung tawagin, yung mga nanguhuli ng ulang sa ilog. Hunters ang tawag sa kanila. Nanguhuli sila sa ilog, Pampanga River, and kung saan pa malapit sa Kalumpit, Bulacan. Tapos sa kanya napupunta, ibinebenta nila per kilo yata. Not sure kung ano transaction nila, pero binebenta sa kanya buhay, may patay. So yung mga buhay, iniipon niya yon, sinisegregate niya yon. Ito nga, 2 to 3 inches, yung mas malalaki, pinagsasama-sama niya. Tapos nire-recondition niya mga kabukals, mayroon siyang conditioning tank. Nire-recondition niya, tapos i-resell niya, ibebenta niya. Ito nga, nakabili tayo sa kanya ng recondition ulang na galing sa wild. Iba pa po yung mga breed, may mga nagbi-breed din po kasi, iba pa po yun. So, yun mga kabukals, abangan nyo mga kabukals. So, message na po kayo kay Sir Jeff. Yan, thank you kay Sir Jeff. Pero hindi ko sinabing vlogger ako eh. Hindi ko sinabi. Para hindi natin ginamit yung ating pagka-vlogger. Anonymous. Nag-message lang ako sa kanya. Pero wala akong sinasabi na vlogger ako para So, yun. Hindi ko alam kung tinignan niyo aking profile. Hindi ko alam kung nanonood siya. Pero yeah, maraming salamat Sir Jeff. At quality. At magaganda, malalakas yung aking nakuwang ulang sa'yo. Ayan, so mga kabokas, maraming salamat sa inyong muling pagsama. Hanggang dito na lang. So muli, ito yung Kabokas Farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!